Sa politika ngayon, tila nagiging karaniwan na sa mga pamahalaan na gumawa ng mga bagay na hindi nakabubuti sa mga tao. Nalalapat ito hindi lamang sa gobyerno ng Dutch kundi pati na rin sa European Commission. Nag-aangat ito ng mga tanong tungkol sa kung gaano ito ka-demokratiko kapag ginagawa ng mga gobyerno ang kanilang gusto, kahit na ito ay labag sa kalooban ng mga botante. Nakapagtataka na ang mga gobyerno, na eksaktong inihalal upang kumatawan sa mga tao, kung minsan ay kumikilos na parang walang kwenta ang kanilang mga botante. Sila ay kumikilos na para bang sila ay napakahalaga at maaaring magpasya sa lahat. Nagtataas ito ng mga komplikadong tanong tungkol sa kapangyarihan sa politika, sino ang may pananagutan, at kung gaano kahusay na kinatawan ng mga pamahalaan ang mga tao. Ipinapakita nito na mayroong pagkakaiba sa pagitan ng kung gaano kademokratiko ang isang pamahalaan at kung paano aktwal na gumagana ang politika. Mahalagang maunawaan kung bakit minsan lumilihis ang mga pamahalaan sa gusto ng kanilang mga botante. Ito ay tungkol sa kung paano makakakuha ng mga pamahalaan ng higit na kapangyarihan kaysa sa mga taong kinakatawan nila, at kung ano ang mga kahihinatnan nito para sa pagiging patas ng demokrasya. Ito ay mga komplikadong katanungan na kailangan nating seryosong talakayin sa akademya at sa politika. Nakapagtataka kung gaano karaming pera ang ginagastos sa mga digmaan, samantalang hindi man lang ito nakakatulong sa mga tao. Tila ang mga digmaang ito ay nagdudulot lamang ng mas maraming problema at nagpapanatili ng karahasan. Ito ay hindi lamang nakakapanghina ng loob ngunit masama rin para sa kapakanan ng mga tao at para sa pandaigdigang kapayapaan. Kung gagamitin natin ang maliit na bahagi ng perang yun para labanan ang kahirapan sa ating sariling bansa, malaki ang pagkakaiba nito. Nakakadismaya na makita ang pera na nasasayang sa walang kabuluhang mga digmaan habang ang mga tao sa ating sariling bansa ay kailangan magbayad ng higit pa para sa pagkain, gasolina, at pangangalaga sa kalusugan. Dapat pag-isipang mabuti ng gobyerno kung paano nila ginagastos ang pera para talagang makatulong ito sa mga tao na magkaroon ng mas magandang buhay, dito at sa ibang bansa. Malinaw na ang mga prioridad ay hindi sa ngayon. Ang mga tao ay karapat-dapat sa mas mahusay na pamamahala, at oras na para sa ating mga pinuno na kilalanin yun at gawin ang tama para sa mga taong kanilang kinatawan. Mayroon ding kakaiba sa mga naghahanap ng asylum na bumalik sa kanilang sariling bansa para magbakasyon habang tumatanggap ng pera mula sa bansa kung saan sila nag-apply para sa asylum. Naglalabas ito ng mga tanong tungkol sa kung gaano talaga kapantay ang patakaran ng asylum at kung paano ito ipinatupad. Ito ay higit na kakaiba dahil marami sa mga naghahanap ng asylum na ito ay hindi pinapayagang magtrabaho sa bansang kanilang tinutuluyan, kahit na meron silang mga kasanayan na magiging kapaki-pakinabang. Halimbawa, ang mga doktor na maaaring nagligtas ng mga buhay sa kanilang sariling bansa ngunit natigil sa isang sistema na hindi ginagamit ang kanilang talento. Nagtataas ito ng maraming tanong tungkol sa patakaran sa imigrasyon, kung paano isinama ang mga tao sa mga bagong bansa, at sino ang may pananagutan sa kung ano. Mahalagang tumulong sa mga taong nahihirapan, ngunit kailangan din nating isaalang-alang ang mga taong naninirahan narito. Ang isang patas na patakaran sa imigrasyon, batay sa parehong sangkatauhan at pagiging totoo, ay kailangan upang malutas ang mga problemang ito. Mahalagang tingnan kung paano talaga natin matutulungan ang mga taong nangangailangan ng tulong. Tila ang mga taong nahihirapan na ay madalas na hindi nakakakuha ng sapat na suporta. Kapag ang mga tao ay nasa gilid at nagkaroon ng mga problema sa kalusugan, mahirap na bumalik. Kailangan nating seryosong isipin kung paano natin matutulungan ang mga tao na tumayo sa sarili nilang mga paa. Nakapagtataka na habang ginagawa ang mga bagong bahay, marami pa ring tao ang walang sariling bahay at kailangang tumira kasama ang pamilya. Tila ang mga naghahanap ng asylum na hindi gaanong naiambag sa bansa ay madalas na ginagamot na nagiging sanhi ng galit sa mga tao dito. Ito ay nararamdaman na hindi makatarungan. Ang planong paalisan ng mga magsasaka dahil sa sobrang nitrogen ay tila nakakabaliw. Kailangan nating maingat na suriin ang mga desisyon sa patakaran at kung makatwiran ang mga ito. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa nitrogen, kailangan din nating isaalang-alang ang iba pang mga bagay, tulad ng alikabok mula sa Sahara na nagtatapos dito. Tila ang mga bagay na ito ay hindi sapat na isinasaalang-alang sa mga desisyon na ginagawa. Hindi lang sa Netherlands, kundi sa buong mundo, parang naging hindi na sigurado ang mga tao.
Ang mga bagay na laging maaasahan ng mga tao ay unti-unti na ngayong binubuwag. Parang bumalik tayo sa panahon na ang mga tao ay nahaharap sa kahirapan sa pananalapi, na parang isang magandang bagay. Ngunit sa katotohanan, ito ay humahantong lamang sa higit na stress, na nagpapahirap sa mga tao na magbago o magrebelde. Lalo na yung mga nahihirapan na dito. Ito ay dahil sa hindi pantay na mga patakaran at desisyon na nagpapahirap sa buhay ng ilang tao. Ibig sabihin, lalo pang naiiwan ang mga nahihirapan na. Ito ay maaaring humantong sa higit na kaguluhan at hindi gaanong pagtitiwala sa mga responsable sa pagprotekta sa kaunlaran ng lahat. Bukod dito, maaari itong humantong sa pagiging stress ng mga tao, na maaaring humantong sa mga problema sa kalusugan ng isip tulad ng pagkabalisa, depresyon, at post-traumatic stress. Maaari nitong pahinain ang mga komunidad at gawing mas mahirap para sa mga tao na magtulungan ng epektibo. Kung nagtatrabaho ka para sa isang boss, naiintindihan mo na mayroon kang ilang mga responsibilidad. Ngunit kung ang isang empleyado ay gumagamit ng posisyon na yon upang palakasin ang kanilang sarili at humingi lamang ng papuri mula sa iba, makatwirang para sa boss na maghanap ng ibang tao na humawak sa gawain. Sa Netherlands, tulad ng sa ibang lugar, pinahahalagahan namin ang mga taong umaako sa kanilang mga pagkakamali. Pero minsan parang nalalayo ang mga pinuno sa gobyerno kapag mali ang ginagawa nila. Tila ginagantimpalaan sila ng isang uri ng kaligtasan sa sakit, kahit na gumawa sila ng mabibigat na pagkakamali. Ang ideya na ang mga pinunong ito, sa halip na parusahan, ay maaaring aktwal na makakuha ng mga pagkakataon na humawak ng mas mataas na posisyon sa European Union, ay nagpapatibay sa pakiramdam na ito. Ito ay tunay na nakakabigo. Pinaparamdam nito sa mga tao ang labis na hindi patas na pagtrato at sinisira ang tiwala sa demokratikong proseso at gobyerno. Kung ang mga pinuno ay hindi magampanan ang kanilang mga responsibilidad nang hindi nahaharap sa mga kahihinatnan, kung gayon ang tiwala sa buong sistema ay nakataya. Mahalagang magtatag ng mabuti at patas na paraan upang panagutin ang mga pinuno para sa kanilang mga aksyon. Sa gayon lamang maibabalik ng mga tao ang tiwala sa gobyerno, at maaari tayong magtrabaho tungo sa isang patas na lipunan kung saan ang kabiguan ay hindi ginagantimpalaan ngunit pinarurusahan. Ito ay isang malupit na katotohanan na tayo ay lumaki sa isang lipunan kung saan ang takot ay gumaganap ng isang mahalagang papel. Mula sa murang edad, natututo tayong patuloy na mag-alala tungkol sa kung ano ang iniisip ng iba sa atin. Ang takot na ito ay maaaring maging nakakasakal at pigilan tayo sa tunay na pagiging ating sarili at mapagtanto ang ating buong potensyal. Ngunit mahalaga na malampasan natin ang takot na ito at tumuon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Kailangan nating lumikha ng isang kultura kung saan ang katapatan at responsibilidad ay ginagantimpalaan, kapwa sa personal na antas at sa ating mga pinuno. Dapat tayong magkaroon ng lakas ng loob na manatiling tapat sa ating sariling mga halaga, kahit na ang iba ay hindi sumasang-ayon. Upang mapagtagumpayan ang takot na ito, kailangan nating malay na subukang lumaya mula sa mga limitasyon na pumipigil sa atin. Dapat nating yakapin ang ating sariling pagiging tunay at kilalanin na ang ating halaga ay hindi nakasalalay sa kung ano ang iniisip ng iba sa atin. Maaari itong maging mahirap, ngunit nagbubukas din ito ng pinto sa isang buhay kung saan tayo ay tunay na malaya at ganap. Bukod pa rito, kailangan nating magtulungan tungo sa pagbabago ng kultura na naghihikayat sa individualidad at pinahahalagahan ang katapatan at integridad. Nangangahulugan itong muling pag-iisip ng mga umiiral na pamantayan at inaasahan sa lipunan at aktibong nag-ambag sa isang komunidad na kasama at sumusuporta. Sa pamamagitan ng pagtutulungan upang sirain ang kulturang ito ng takot, maaari tayong lumikha ng isang lipunan kung saan ang lahat ay malayang maging sarili at mapagtanto ang kanilang buong potensyal. Ito ay isang layunin na nagkakahalaga ng pagsisikap para sa ating sarili at para sa mga susunod na henerasyon.